hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan ang gusto ng mga DDS. Baliw ang gusto nila. At mapanirang puri. At pumapatay ng tao, nag-hire ng killer. Yan ang gusto ng mga DDS, no? Yan po ang katotohanan. The truth and nothing but the truth. Yan ang gusto ng mga DDS, no? Ito ang gusto ng mga DDS. Ayan. Naninirang puri. Nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam. Kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. Yan. Kaya nga ang ginasabi niya, ang goal kasi niya, manirang puri. Wala daw siyang pakialam kung totoo man o hindi ang sinasabi niya, basta sisirain niya lahat. Kaya kita niyo ang dami niyang mga akusasyon. Ang dami niyang paninira kay Speaker Martin Romualdez. Pero ni isang beses, wala man lang siyang nilatag kahit isang ebidensya. Kasi nga, ang sabi niya, sisirain ko kayong lahat. Wala akong pakialam kung totoo o hindi ang sinasabi ko, basta sisirain ko kayong lahat. Yan po. Yan ang gusto ng mga DDS. Mapanirang puri. Diba? Yan. So, yan po ang katotohanan, no, mga kaibigan. Yan. So, ano pa? Yan ang gusto nila. Mapanirang puri, no? Yan. Okay. May I ask if Mapanirang puri. Yan. So ito mga kaibigan, no, isa sa topic natin, no, isa po sa ating topic ito. Ito po. Yan. Ito pong si Bongo, no, ay napabalita din po na yung kanyang pamilya ay nakabag din, no, ng mga proyekto sa gobyerno. Start sa panahon ni Duterte, mga kaibigan, no? At yun nga, may mga ginawang flood control sa Davao, no, yung Alfrego Builders sa Kalinan, Davao, pero ito naman ay binabaha, mga kaibigan, konting ulan baha. So nasa napunta, no? Nasa napunta. So ito si Bongo, si Pulong Duterte, no, mga kaibigan, pataasan sila ng mga pera, ng pondo, no, ng budget. So tingnan natin mga kaibigan ito. Itong si Pulong, no, itong Team Pulong na tinatawag, kasi meron daw faction no, yung mga DDS ngayon, may faction sila. May hati-hati sila, mga kaibigan, no, na nag-aaway, no, mga kaibigan. Bukod sa nag-aaway, yung mga mismong Duterte, pati yung kanilang mga vloggers, mga influencer, ay nag-aaway din, no. So merong Team Pulong, no. Ang Team Pulong, ayan daw si Alputera, si Inday Sara, tapos yung Team Bongo naman, yan naman daw si Hanilet, no? Ito, nagko-compete, mga kaibigan, no, sa kapangyarihan at sa kayamanan, no, na iniwan ni Digong. So sila din ay halos, no, nagko-kompetensya, mga kaibigan, no, sa paramihan ng pondo. So ang kawawa dito ay yung mga Dabawenyo, no? Grabe, no? So mga kaibigan, nagpaparamihan sila ng pondo. So ang kawawa, mga kaibigan, ay ang mga taga Davao, no? So eto, ang sinasabi itong si Bongo, kiniklaim niya na siya daw ay Mr. Malasakit. Pero kung titingnan natin, may totoo ba talagang malasakit, no? Yan, mga kaibigan, no? Kanya pong inari yung brand na Malasakit. Pero kung titingnan naman natin, ang Alfrego Builders, mga kaibigan, ay nakakuha ng 4.6 billion na kontrata sa gobyerno, no? At itong CLTG,
Christopher Lawrence Tesoro Go. So, coincidence ba yan? Ang sabi niya, hindi naman daw yan. Hindi naman daw niya initial yan. Pero coincidence ba yan na ang pangalan ay CLTG? Initial niya mga kaibigan, no? Christopher Lawrence Tesoro Go. No? So, eto mga kaibigan, no? Ang Davao ay hanggang ngayon ay underwater pa rin. Bumabaha pa rin. So, nasaan dito yung tinatawag niya na malasakit, no? So, ito namang si Pulong Duterte, 51 billion ang na-allocate sa kanyang distrito nung siya ay congressman, mga kaibigan, no, sa panahon po ito ni Duterte. So, literal, mga kaibigan, the largest in Philippine history for any district. Sabi nga, unprecedented ito. Ngayon lang ito nangyari, no? Na merong isang senador na nakakuha, na merong isang kongresista na nakakuha ng 51 billion. At take note sa panahon niya na kanyang tatay, Rodrigo Duterte. So bakit ito ay hindi yata iniimbestigahan? Laki nito. Okay lang sana kung kahit hindi imbestigahan basta ang Davao City ay hindi bumabaha. Kaso bumabaha ang Davao City. So nasaan napunta ang 51 billion? Kaya nga dapat talaga na ito ay imbestigahan dahil mukhang naibulsa lang ang 51 billion at hindi naman nailagay sa tamang flood control project, 'di ba? So ito pa mga kaibigan, no, yan nga, literal, no, the largest nga talaga itong kay Pulong. At umiyak pa siya noon. Sabi niya binawasan daw last year yan umiyak pa siya binawasan daw ng 500 million, no, yung kanyang budget. Hello, umiiyak pa siya noon meron na siyang 51 billion. Nakakuha na siya ng 51 billion pagkatapos umiiyak pa siya na binawasan daw ng 500 million yung kanyang budget. Grabe naman, napaka-greedy, no? So, ito pa mga kaibigan, no? Kay Bongo, titingnan natin si Bongo 4.6 billion in contracts, no? Pulong Duterte 51.8 billion in budget. Ba? Ang laki talaga kay Duterte, no? Kay Pulong, napakalaki, 51.8 billion. Halos 52 billion. Grabe mga kaibigan, no? So naka-jackpot talaga, no? So mas maliit kay Bongo, 4.6 billion, pero malaki pa rin yun guys 4.6 billion. Pero kung ikukumpara mo nga naman sa halos 52 billion ni Pulong Duterte, walang-wala nga naman kay Bongo, no? Kung ikukumpara natin. Kaya mga kaibigan, no, sa tingin ko dapat talaga ay paglaanan ito ng Marcos administration, tingnan nasaan napunta ang 52 billion, almost 52 billion ni Pulong Duterte, no? Tingnan dapat, huwag palusutin kung saan napunta, no? Yan. Kasi ngayon, hanggang ngayon mga kaibigan, ang mga Dabawenyo ay nalulunod pa rin sa baha. Tuwing umuulan, kahit hindi naman bumabagyo, basta may ulan, ay bumabaha pa rin sa Davao City, no? So, ito mga kaibigan, ano nangyari dito, no? Ano ba ang nangyari? Tingnan nyo same contractors, same delays, same excuses, zero accountability, no? So, andyan na yung mga ghost project, full packets. Kapag ghost projects, ano yan? Full packet, punong-puno ang bulsa. Kasi nandoon nakalagay ang budget at wala sa project. Ghost lang Kunwari, natapos, i-report sa DPWH, tapos na. Ang kakapal ng mukha, no? Nakukuha nila mag-report na tapos na pagkatapos wala namang ginawa. Grabe, no? So, yan po mga kaibigan, no? So, Pulong says he's being punished. Bongo is quiet pero ang negosyo ng pamilya tuloy-tuloy. At sino ang talo dito? Si Bongo ba? Si Pulong ba? Wala. Hindi sila talo. Ang talo dito ay ang taong bayan dahil taxes natin ito, no?
So, pataasan ang pondo, binaba ang Davao, pero pinutuyo ang kaban ng bayan. Kontrata para sa pamilya, baha para sa tao, nagpapakasasa sila, no? Pero sila pa ang galit at sila pa ang nagpapabiktim at sila pa ang nagmamalinis. Grabe, no? So, yan po mga kaibigan, sana hindi sila mag-play victim dahil ang totoo, hindi naman talaga sila ang biktima, no? So, ayan po, hindi po sila tunay na public servant, sila po ay mga spender. Sila po ay great spender. Hindi po sila public servant, but spenders. Yan po sila, no? Public spenders, no? So, eto mga kaibigan, no, congratulations na lang. Congratulate na lang natin si Pulong Duterte sa kanyang 51 billion at congratulations din, no, dito kay Bongo dahil yan sa kanyang mga bilyon-bilyon, no, na nakuha ng kanyang pamilya at ng kanyang brother, half brother, no? So, congratulations na lang sa mga ito na nagoyo nila, nabudol nila ang sambayan ng Pilipino, no? So, pero mga kaibigan, sabi ko nga, kita nyo guys ang mga korupsyon, ang mga katiwalian, ang mga kasamaan, dumarating talaga ang panahon na yan ay na-expose. Kita nyo itong mga ghost projects na to. Tagal na nito guys eh. Walang nagkakalakas loob na pangulo na i-expose ito. Walang nagkakalakas na loob na pangulo na imbestigahan ito, na magalit dahil sa mga ghost projects. Walang nagkakalakas ng loob na pangulo na i-expose itong ganitong klaseng mga katiwalian. Kasi ang mga pangulo na nagdaan, ayaw nila na naaapektuhan ang kanilang administrasyon. Natatakot sila na bumaba ang kanilang rating, natatakot sila na baka sila ang kumbaga baka sila ang maapektuhan, baka sila ang masisi, natatakot sila. Pero ang pangulo natin ang nag-iisang pangulo na merong bulls, may courage, merong tapang, may bayag para i-expose ang lahat ng ito regardless of and no matter what, kahit na maapektuhan pa ang kanyang administrasyon. Wala siyang pakialam, basta ang mahalaga ay maituwid ang lahat ng ito at maitama para ang mga proyektong ito ay talagang magawa at mapakinabangan ng mga tao at para ang pondo ng bayan ay hindi naman nasasayang. The first time, mga kaibigan, na nagkaroon tayo ng pangulo na ganito katapang na harapin ang mga multo na ito. Ito ang pangulo na napaka-strong, the strong leader, the strongest leader of the Philippines I've ever known. Aside from President Marcos Sr. Si President Marcos Sr., pinakamatapang yan na pangulo eh. Pero after EDSA, President Bongbong Marcos, siya ang pinaka-strong, pinakamatapang na presidente after EDSA. Wala nang iba pa mga kaibigan, si President Bongbong Marcos ang pinakamatapang na presidente after EDSA. Nakita nyo, guys, it takes courage para talagang ma-expose mo to. Kailangan ng tapang para ma-expose mo ang ganitong mga katiwalian. Kailangan ng so much courage para harapin ang mga ghost projects na to. At ang Pangulong BBM lang ang nakagawa niyan, walang iba. Kahit yung nagmumura ninyong Pangulo na napakaduwag naman pala, magaling lang magmura pero napakaduwag. Tama talaga yung sinasabi na mas maingay ang bunganga, umuurong ang bayag. Mas maingay ang bunganga, napakaliit ng itlog. Di ba? Yan. So, yan ang katotohanan, no? So, under PBBM, ang budget ay nakabalance, no? At
take note, Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, binuksan na niya ang BICAM. Open BICAM, no? Sabi po niya, open BICAM tayo. Kailangan open. Tanggalin na natin yung mga small committee na yan. Kasi dyan nagkakaroon ng mga insertions at open BICAM tayo. No? So, ayan po, no? Under PBBM, budget is balanced, pantay-pantay ang pondo. Walang anak ng presidente, walang privilege, kung sino ang mas dapat bigyan o kung sino ang hindi bibigyan, walang ganyan, no? So yan po ang Marcos administration. At under speaker naman, open BICAM, lahat ay nadidinig at nakikita ang mga deliberasyon sa pondo ng bayan, no? Yan po mga kaibigan ang kagandahan sa Marcos administration, no? So tingnan lang natin ito. 2018 PCIJ report cited and plunder case against Rudy Duterte and Bongo. Yan. So, ayan may report pala mga kaibigan, cited in plunder case against Rudy Duterte and Bongo. Former Senator Antonio Trillanes IV on July 5 filed plunder and graft charges against former President and Rodrigo Duterte and Senator Christopher Lawrence Bongo in the Department of Justice or DOJ. Trillanes cited in his complaint a 2018 investigative report published by the Philippine Center for Investigative Journalism, which showed that construction firms owned by the father and siblings of Senator Bongo cornered a number of projects in the Davao region for at least a decade. So, grabe mga kaibigan. Ito pala nangyari, no? Grabe. Yan. So, grabe mga guys, no? Yan. 4.6 billion worth of projects, all from Department of Public Works and Highways, DPWH, during the time. It won 1.8 billion worth of infrastructure projects in the Davao region, no? An additional 2.7 billion worth of projects through joint ventures with at least 4 contractors, including Alfredo Builders, according to investigation. So, grabe mga kaibigan, no? 2018 yan, no? Yan. So, ito naman. Mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects na kuha ng kaanak ni Senator Bongo. Ng exclusive agenda report ni Hannah T. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan yan ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Para sa agenda,
Deny to death. Eh, ano yan? Sinungaling, deny to death pa siya. Eh, ano yan? Mga kamag-anak mo. Oh, kamag-anak mo yan eh. Oh, di ba? Sinungaling. Parang katulad nung ano, sabi niya, wala na ba, hindi naman daw siya inutusan ni Duterte na, no, wala naman daw siya narinig na nag-utos na, sige, patayin niyo. At wala rin naman daw sinasabi na, mga reward system. Pero anong nangyari? Yung video niya na mismo, kinikwento niya doon na meron daw reward system kapag nahuli mo daw tapos ganun, 2 million, tapos kapag ano daw, 1 million, kapag nahuli mo, hindi namatay na ganun, kalahating milyon. My God! Oh. So kitang-kita mo yung pagsisinungaling ni Bongo, di ba? Nagsisinungaling. Grabe. No? So, yun mga kaibigan, no? Ituloy natin. So yun guys, no? Ito yung DPWH, no? Pirma ng DPWH yung 51 billion ni Pulong Duterte. Ayan, no? DPWH confirms 51 billion allocation to Paulo Duterte's district and last 3 years of Rudy's term. Yan. The Department of Public Works and Highways, DPWH, has confirmed that the district of Davao City, Paulo Duterte, received 51 billion for infrastructure projects during the 3 years of father's term in Malacanang. Yan. So, kita niyo mga kaibigan, no? 51 billion. Grabe. Confirm. Oh. Tapos nung tiningnan mga kaibigan, saan daw nilagayan? Marami daw sa flood control. Flood control. Yang tanong, bakit bumabaha sa Davao City? Kung inilagay ang maraming pera sa flood control, bakit bumabaha ang Davao City? Yun ang tanong. Diba? So, ano nangyari? Bakit bumabaha ang Davao City? Simple lang na tanong, di ba? Grabe. Grabe. Grabe guys, no? Dali, tingnan natin yung ano. Meron ditong ano. Nang ko rin dito yun. Ito pa yun. Dali Dali sa flood control. I'll blunder and draft complaints this morning here. From former Senator Antonio Trillanes IV, filed blunder and draft complaints this morning here at the Department of Justice against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo in connection with infrastructure projects totaling 6.6 billion pesos. Blunder and draft complaints filed against former President Rodrigo Duterte and his ally, Senator Bongo, in connection with over 6 billion pesos worth of government projects. Our very own Adrian Ayalin now joins us with details. Adrian, what more can you tell us? Also included in the complaint are Go's father, Desiderio, and half-brother Alfredo, who are supposedly contractors of projects involving the Department of Public Works and Highways. Aside from blunder and graft, Trillanes also included the complaint of violation of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees against Duterte and Senator Go. Citing commission and audit documents, Trillanes noted in the complaint that CPLG Builders of Desiderio Go was awarded 125 public works projects from 2007 to 2018 worth 4.89 billion pesos. Alfredo Builders and Supply of Alfredo, meantime, bagged 59 projects from 2000 to 2018, amounting to 1.74 billion pesos. The companies were also allegedly not qualified to bid for big-ticket projects under Republic Act number 4566 or the contractor's license law. Asked how much the respondents supposedly pocketed from the 6.6 billion contract, Trillanes noted that the whole contract cost went to the GOS. In the complaint, Trillanes also noted the close relationship between the former president and Senator Go. Based on this information, Trillanes is asking the National Prosecution Service of the DOJ to initiate a preliminary investigation and subsequent filing of cases before the court.
Back to you, Carmina. Thanks a lot. O, di ba? O, yan. O, kitang-kita nyo, sa panahon ni Duterte, protektado. Protektado. Di ba? Pero sa panahon ni PBBM, pinapaimbestigahan. Sa panahon ni Duterte, protektado. At siya mismo, mga kaibigan, ang pumapayag na ibigay, no, yung mga proyekto na yan sa kamag-anak ni Bongo. Mali yun eh. Bawal yan sa batas. Bawal na bawal yan sa batas. Pero ginawa ni Duterte. Pero ang mga DDS, walang ano dyan. Wala silang pakialam dyan. Pero ngayon na ang Pangulo natin ini-expose itong mga to para imbestigahan. Yun pa ang ginagawa nilang masama. Kitang-kita mo eh. Distorted talaga ang utak ng mga DDS ay mga distorted. Ganyan kasi ang mga pro-China eh. Mga sinungaling, distorted ang utak. At yung mabuti sa kanila, ginagawa nilang masama. Distorted ang kaisipan ng mga DDS. No? Real talk lang tayo dito. Walang sugar coating. Real talk lang tayo. Distorted talaga ang utak ng mga DDS. Grabe, no? Yan po guys, no? Yan. So, ano pa? Ano pa? Dali ah. Watchful kayo? Yan. So, mga guys ha, ito ha, wrap up na tayo. Sa mga maka-BBM dito, sa mga pink, at saka doon sa mga neutral, yung mga walang partido, no? Walang partido, walang kinikilingan, no? Ito sasabihin ko sa inyo. Ito, double time ang mga DDS, ang mga maka-Duterte, double time sila ngayon sa paninirang puri, sisiraan nila ang ating Pangulo dahil ang aim nila mga kaibigan, iupo si Tambalustay. Iupo si Tambalustay sa December. Yan po ang pinaka-aim nila, December. Si Tambalustay na daw ang magiging presidente. At sabi nga nung isang DDS mga kaibigan, meron daw ngayon sa ibang mga ahensya, halos hindi na daw nagtatrabaho. Kasi nag-aantay na lang daw no sa Davao City daw no. Halos hindi na daw nagtatrabaho, nag-aantay na lang daw kasi magiging presidente na daw si Sara sa December. At yung iba naman mga kaibigan, no, kwento din ito ng DDS, hardcore DDS na ngayon ay namulat at naging PBBM na. Kwento din niya to eh. Yung iba daw mga kaibigan, hindi na daw gumagawa. No? Parang ano, parang wala na. Hindi na talaga sila nagtatrabaho. Kasi parang sinasabotahin na lang nila ang gobyerno. Kasi meron daw nagsasabi sa kanila na sige gawin niyo yan, no? Isabotahe, no? Hindi natin alam no kung gaano katotoo pero meron daw mga nagsasabi na sige gawin niyo yan, sabotahin niyo kasi kapag nawala na yan, magkakaroon kayo ng pwesto sa gobyerno. So hindi natin alam how true, pero yung destabilization mga kaibigan kay President Marcos mukhang talaga totoo kasi naglalabasan eh. Another destabilization. Naglalabasan, iisa ang kanilang naratibo. Flood control, no? Kanila pong ititwist ang itong sinasakyan nila yung issue na nilabas ng ating Pangulo, pero tinitwist nila. At ang ginagawa po nila, pinapasama po nila ang Pangulo para gusto nilang magalit ang taong bayan sa ating Pangulo
para mag-alsa at iupo no si VP Sara Duterte. Yan po ang masamang plano, masamang balak na naman ng mga DDS. So, pag-pray po natin mga kaibigan, no, ang ating Pangulo, lagi po natin ipagdasal na i-adya po siya sa lahat ng mga kasamaan at saka pag-pray po natin na itong mga masasamang tao na ito ay hindi po sila magtagumpay sa kanilang plano, kanilang balak sa ating Pangulo. Pag-pray po natin na ingatan palagi ng ating Panginoon, no, ang ating Pangulong BBM. Dahil kawawa po tayo, kawawa ang Pilipino, kawawa ang Pilipinas kapag nawala ang ating Pangulo nang wala pa sa panahon, no? Kasi wala pa namang eleksyon eh. Kaya natitiyak tayo na kapag nawala ang Pangulo, ang papalit talaga dyan ay si Tambalustay, no? So, wala po tayong magagawa. Talagang siya ang papalit kasi siya ang vice presidente. Kaya nga, gustong-gusto po ng mga tao na ma-impeach yung si Tambalustay. Nang sa ganon ay talagang hindi na siya makatakbo. Dahil nga, hindi naman niya deserve ang tumakbo. Dahil gusto lang niya gumastos, pero ayaw niya ng accountability. At hindi po natin kailangan ng leader na gusto lang gumastos. Ang kailangan po natin ay leader na merong responsibilidad at merong accountability. Kapag gumastos ka, dapat i-account mo. Kapag gusto mo ng power, dapat may responsibility ka, hindi yung world tour ka lang ng world tour pagkatapos maninirang puri, no? So yan po ang ginagawa ng ating Vice Presidente, no? So mga kaibigan, maraming po salamat sa mga nanood, no? Maraming po salamat guys, no? Bukas ko na kayo isa-shout out dahil po gabi na, no? 12:10 na pala. 12:10. So maraming po salamat lahat po ng mga maka-BBM dito. Salamat sa lahat ng mga DDS. Kung merong pink, kung merong dilaw, maraming pong salamat sa lahat, no? God bless you all, no? Fight fake news, expose the truth, admin rich comentarista, paki-double tap para makapag-like po kayo sa ating video. Double tap nyo lang po, no? At paki-share na rin po sa inyong news feed ang ating